Okay, good day mga ka-technician, good day do sa mga subscriber natin. And magti-thank you muna ako do sa lahat ng tumulong, nagbigay ng advice tungkol doon sa aming naging problem sa Mitsubishi Motors Philippines. Ayan, siguro ngayon pansamantala i-turn off muna namin ang video para naman mapagbigyan din natin yung pag-uusapan ng Mitsubishi Motors. So, nag-update na pala sila sa akin. Ngayon ko lang nabasa yung email nila. Ayun, ito. So, hindi ko nababasahin yung message. So, sabi nila dito ay gagawa nila ng agarang aksyon. So, yung email is kaninang 8:23 AM. Ayun. So, hindi kami, actually tumawag sa amin nung Saturday, hindi namin sila ma-entertain na maayos dahil pauwi kami ng Mindoro nung time na yon. Nagda-drive ako. So, ngayon lang. Kababalik lang namin, kaya medyo pasensya na doon sa mga customers natin na naghihintay, sa mga client natin na naghihintay. So, pasensya muna kayo, nagkaroon kami ng konting problema lang. Ayan, ginawa ko lang ngayon itong video na ito para alam nyo din kung bakit hindi kami nakaka-response sa inyo kaagad. So, nagkaroon kami ng family problem, nasa ICU yung isang kapatid ko. So, hanggang ngayon nandun pa, kaya medyo nag-trigger yung konting sama natin ng loob. And sana mabigyan ng maayos na action din yung naging problem natin sa Mitsubishi Motors Philippines. So, sumagot naman sila. Kaya ngayon pa lang, nagti-thank you na ako dahil parang bibigyan nila ng linaw yung ating kahilingan. So, ayun. So, sa amin naman, sa part namin, so, hingi rin kami ng paumanhin sa inyo doon sa nasagasaan natin dito sa video na nagawa namin. So, inilabas lang din namin kung ano yung talagang tunay na pangyayari at kung ano yung naging problema. So, sana, sabi ko nga, huwag na mangyari dun sa iba. And, matuldo ka na rin yung mga ganyang nagiging problema. Hanggang dito na lang siguro sa amin. And, sabi ko nga, kapag ako ay nagbigyan ng tulong, ibabalik namin ng triple o doble-doble, ibabalik namin. So, kahit siguro, maliit na company lang din naman po kami. Yung JBL Electronic Service Center. Pero kahit pa paano, ay may mga tao din tayo na nabigyan ng tulong. So, hindi naman dahil sa may pera o sa pera, dahil wala naman kaming pera, pero yung konting nalalaman natin is na ibahagi namin doon sa mga ka-technician ko. So, hindi tayo nagdamot ng ating kaalaman. So, yun lang. Then, siguro doon sa part namin ng Mitsubishi, kung mabalik nila sa amin, yung munting kahilingan lang naman kung tutuusin. So, ang sa part namin is ibabalik namin sa inyo ng triple o doble sa paraang alam namin. Sa pera, kabuhayan, hindi naman kami. Maliit na kumpanya lang po kami. Pero kahit papano, nakakapagbigay kami ng tulong and kaya naming suklian yung mga bagay na pwede nyo maibigay sa amin. So, hindi naman kami humihingi ng sobra-sobra kung ano po yung tama. Yun lang po yung proseso na dapat nating sundin o yung proseso na dapat na yung rights, karapatan ng mga consumer. Siguro matuldo ka na yung mga complaint, yung mga problema, and babigyan ka agad ng aksyon, and huwag na mangyari sa iba yung nangyari sa amin. Okay, siguro hanggang dito na lang. And ulitin ko, pasensya na ulit sa mga nasagasaan namin, lalong-lalo na sa mga taga Mitsubishi Motors. Pasensya na kayo, talagang lumabas yung sama ng loob. Nagsabay-sabay. Sabi nga sa inyo, papunta kami ng ospital ng time na yon dahil nasa ICU yung kapatid ko, kaya yun. Umabot din tayo sa ganito. So, nagantay din kami ng apat na linggo, 1 month na ngayon, na paghihintay namin ng malinaw na sagot. So, ngayon medyo gumaan yung pakiramdam namin dahil mismo Mitsubishi Motors Philippines yung nag-response sa amin. Okay? So, thank you. Thank you sa inyo.